Ayon kay Google Kaparekoy, 13 to 18 years old ang nagkakaroon ng smartphone noong taong 2021 at 8 to 12 years old naman ang nagkakaroon ng tablet. Sa tingin nyo ba hindi tumaas yung ganyang statistics ngayong 2023? Hindi natin maikakaila Kaparekoy na yung technology sa mundo natin is mabilis na umuunlad. At yun na rin yung reason kung bakit medyo mahirap na rin to sabayan mga Kaparekoy dahil yung mga bata noon na imbis na sana naglalaro sa labas ay tutok na ngayon sa cellphone. At sa dami ng ginagawa ng mga magulang, hindi na tumabantayan ngayon. Kaya yung mga nakukonsume ng mga batang contents is puro ka-toxic na lang at lumalaki yung bata na namumulat sa gantong mga contents or mga information na nakukonsume nila. Ngayon Kaparekoy, alam nyo ba na mayroong isang application na pwede natin gamitin para ma-monitor itong mga ginagawa ng mga chilkiting natin, kapatid, or kahit sino mang bata dyan sa paligid nyo? Kasi Kaparekoy, at ang tawag yan is Money Master. Itong si Money Master mga Kaparekoy ay may kakayahan i-monitor lahat, and also pwede ka mag-take ng screenshot at alamin yung location kung nasan yung anak mo. Napakarami pang helpful and monitoring features tong ating mismong Money Master. At i-discuss natin yun mamaya, pero ngayon, tuturo ko muna sa inyo kung paano ito i-set up step by step. Napakadali lang Kaparekoy. So mga Kaparekoy, para ma-set up to, kailangan nyo lang pumunta dito sa moneymaster.com. Ilalagay ko nga pala yung link sa description if gusto nyo tong i-access. By the way Kaparekoy, pwede nyo tong i-access sa mobile phone at saka sa inyong mga desktop or PC. Pero for the sake of the video, dito ko na lang muna siya gagawin sa PC para magandang orientation sa inyo at makita nyo ng maayos. So unang step, kailangan nyo lang pumunta sa login button and mag-sign up ng account dito. Make sure na dapat matatandaan ninyo yung inyong mga accounts or kaya mag-sign in kayo using your Google. Kailangan nyo lang i-click yan. And then mga Kaparekoy, magsa-sign in muna ako and then babalikan ko kayo. Let's go. So mga Kaparekoy, support nito, mamimili lang tayo dito kung ano yung gusto natin na i-select, kung ito by Android or kaya iOS. Kagaya na sinabi ko sa inyo mga Kaparekoy, napakaraming features na pwede natin pagpilian. Dito sa Android is meron siyang 30 plus monitoring features na ipoprovide sa atin, and ito Kaparekoy ay invisible monitoring application. Ang ibig sabihin nun, hindi makikita ng anak mo or nung paglalagyan mo nitong application na to na siya ay minomonitor. Okay, hindi nila malalaman, which is ganoon naman talaga pag mga monitoring application, kasi paano mo sila i-monitor kung meron silang option na i-delete or kaya i-uninstall yung application na i-install mo sa kanila. So dito Kaparekoy, invisible siya. So malalaman ninyo kung bakit mamaya. Anyway, support nito Kaparekoy, kailangan nyo lang i-click yung buy now. By the way, yes, kailangan nyo bumili dito ng plan, pero wag muna kayong tumaas ang kilay ha. Wag muna itaas ang kilay dahil baka Kaparekoy interesado naman talaga kayong bantayan yung inyong mga anak or kung sino man gusto nyong bantayan para malaman ninyo kung ano yung mga pinagagawa nila or kinukonsume nila, para malaman ninyo kung ito pa ba okay o hindi Kaparekoy. Panoodin nyo muna tong video na to Kaparekoy para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung babayaran ninyo Kaparekoy sa mga plan na nandito. And also, ano ba yung mga features na makikita ninyo or magagamit ninyo once na bumili kayo ng plan dito. Ito nga pala yung mga available plan. Meron tayong 1 month plan, meron tayong 3 months plan, and 1 year plan. So ako, bibili muna ako ng 1 month plan and then ipapakita ko sa inyo kung paano to i-set up. Okay? Let's go. So mga Kaparekoy, support ito, kinakailangan natin i-set up dito yung device ng ating mismong mga chikiting. Kung Android user yung ginagamit ng inyong anak, dapat Android yung gagamitin nyo. Kung iOS naman dapat yung bibili ninyo. Pero dahil maraming Android user dito sa Pilipinas at usually sa world, ngayon Android yung isa-set up natin. Click nyo lang yung setup guide dahil dito ituturo sa inyo kung paano i-set up yan sa anak ninyo or sa device ng anak ninyo. Ganito lang kadali. Ngayon, punta tayo dun sa phone ng pagsa-setupan natin ng ating Money Master application. Napakasimple lang naman nun. Ngayon, proceed tayo dun. Let's go. Sa mga phone naman na paggagamitan ninyo ng Money Master application mga Kaparekoy, ganito lang i-set up. Punta lang ulit kayo sa Money Master website and then mag-login lang ulit kayo doon and then i-click nyo dito yung setup guide doon sa pinalan ninyo, and dito sa support nito Kaparekoy, makikita nyo ninyo dito yung sinasabi na download link. Kailangan nyo lang yung i-copy. Okay, yan. Copy nyo lang yan and then add new tab kayo and then i-face nyo doon yung link. After ninyong ma-face yung link, mapupunta kayo sa part na to mga Kaparekoy. Ngayon mga Kaparekoy, kinakailangan nyo lang i-continue and then dito sa part na to, kinakailangan nyo lang i-slide to right para ma-download yung app. After that mga Kaparekoy, antayin nyo lang ma-download yung app and then once na download na ninyo, kailangan nyo lang siyang i-install kagaya nito. Now, click nyo lang yung install button and then install the application. Pag may lumabas sa ganito yung system update service, kinakailangan nyo lang gawin i-click yung more details and install anyway. Don't worry, binablock talaga kasi ng mga bagong OS ngayon or ng security features ng mga phone natin yung mga application na about sa system update kasi ito ay system app file. Don't worry, ito ay malinis at hindi po ito harmful. Now, ang next nyo gagawin, click nyo lang yung open and then click nyo lang yung agree support na to and then isign ninyo muna dito yung account ninyo dito sa Money Master mga Kaparekoy. After dito Kaparekoy, hiningan kayo ng information, ilagay nyo lang yung child's name, ilagay nyo lang yung pangalan ng anak ninyo mga Kaparekoy. Okay, and then after that, ilang taon na yung anak na yan or yung gusto mong i-model or gusto mong lagyan ng gantong application. Nakadepende nga sa inyo kung gusto nyo anak ninyo o kaya asawa ninyo, it depends on nyo. And then click nyo lang yung okay after that.
Click nyo yung got it and then click nyo yung yes para set up lahat ng mga needed permission kagaya nito. Allow nyo lang yung mga hinihingi, okay? So yun kasi yung need ng application para magamit siya at ma-monitor siya. Proceed nyo lang yung settings. So dito sa part nito, kailangan natin i-turn off yung ating mismong Google Protect and then okay na yan. After that, already set tayo mga kaparekoy. Yan, already set natin after that. And then after neto, so dito activate accessibility. Click nyo lang yung proceed to settings and then activate nyo lang accessibility netong ating mismong application. Click nyo lang system update service. I-allow nyo lang yung need. Allow nyo lang to. And then after that, balik tayo. Click nyo lang ulit yung proceed to settings. Hanapin nyo lang ulit yung ating mismong system update service app and then click nyo lang ulit yan. So dito naman, activate notification access. Kinakailangan din natin. Basta lahat ng mga hinihinging permission dito, you must allow it mga kaparekoy. And then sa part na to, after that, click nyo lang yung proceed to settings and then makikita na ninyo dito na pwede na natin siyang i-remote control. Click nyo lang yung start now and then pwede na natin i-remote control yung ating mismong cellphone na pinaglagyan nito. So ngayon, ang kinakailangan nyo lang gawin mga kapare ko dito sa part na to is allow yung permission na hinihingi which is yung location, pinakamahalaga yan, allow nyo yan dito sa part na to and then after that, all goods na tayo. Okay, all goods na, allow na lahat, start monitor na lang natin and then titingnan natin dito sa PC kaparekoy kung ano yung nangyayari or ano yung kakayahan ng ating mismong Money Master. So mga kaparekoy, ganito yung inyong makikita sa inyong mismong Money Master website. By the way, pwede nyo rin itong i-access sa mobile phone. Ganito yung itsura niya. Kinakailangan nyo lang i-desktop mode yung mismong website doon sa ating mismong mobile phone para makita nyo ng ganito. Pero mas madali siyang i-navigate dito sa mga PC or laptop. Pero pwede rin siya sa mobile phone. Kaya don't worry mga kaparekoy. Pero for the sake of video, again, kailangan natin siyang gawin dito sa ating mismong desktop. Okay, para malaman ninyo kung paano siya nag-work, click nyo lang yung dashboard and then dito mga kaparekoy, makikita natin dito kung ano yung account, kung ano yung email na ginamit, ano yung pangalan ng device. Usually, don't worry, yung name ng device na yan is protected by encryption. Nandito rin kaparekoy yung ating model ng phone and etc. Nandito rin yung location. Ang pinakamagandang mga features dyan mga kaparekoy is itong phone files na kung saan makikita nyo lahat ng mga files na nandito sa phone na to, from call logs, messages, contact, browser history, kung may mga tinatago sa inyong anak ninyo na alam na ninyo, kaya boyfriend ninyo or girlfriend ninyo na alam na ninyo. And then may photos din dito. Pwede nyo ma-access yung photos nila by just clicking the sync button. Pero don't worry, lalabas din agad yan after that. Mga kaparekoy, meron din ditong video review, meron ditong app, activities, assurance, makikita dito kung ano yung mga application na madalas ginagamit ng inyong mga anak or ng kung sino mang paggagamitan ninyo to. Assurance, more on Brave browser tayo dito mga kaparekoy. Ginagawa ko kasi dyan is meron tayo mga pinapanood na mga lulupet na anime and yan, hindi ko na kailangan i-discuss kung ano yun. Don't worry, hindi siya anong anime, okay? So mga kaparekoy, meron din tayo ditong keylogger pero ang pinakasikat talaga dito na function is yung location tracking mga kaparekoy kasi once kinilik natin yung locate, automatic yung phone natin kaparekoy is yung phone na dinidetect natin kaparekoy is automatically na magpa-power on yung kanyang location and then makikita natin kung nasan siya at super accurate niya kaparekoy pati yung address mismo tamang-tama. Pero dito sa part ito, i-blurred ko lang muna yan kasi nandito ako sa bahay at baka may mga pupunta na dito kasi real address ko yung lumabas mga kaparekoy as in mapa block, mapa lot, mapa street at saka yung lugar pati yung barangay kitang-kita dito which is nagulat ako kung gaano ka-accurate tong application na to kaparekoy. Hindi ko alam kung paano nila to nagawa pero pati yung address ko kasama which is nice mga kaparekoy. Pagdating naman dito sa social apps, nandito yung mga Facebook, nandito yung Messenger. Dito makikita ninyo lahat. Dito sa Facebook, meron na tayong nakita yan. As you can see, nag-login siya kanina and then as you can see, ito yung nakita natin dito sa Facebook account natin. Don't worry mga kaparekoy, yan ay makikita as screenshot no video. So yung isa pa sa pinakamaganda dyan mga kaparekoy na features nila is itong remote control. Sa remote control, napakarami kang pwedeng gamitin dito kaparekoy, kagaya nitong record calls na kung saan pwede ka dito mag-record ng calls kung yung iyong anak is may katawagan or after ng matawagan. So once na inactivate mo itong features na to, lahat ng calls niya dito, call logs niya is lalabas dito at maririnig mo ulit siya, pwede mo siyang i-replay. Dito naman sa take photo, ito yung pinakamaganda, pwede kang mag-take ng photo sa kanyang near cam mga kaparekoy. As you can see, nag-shoot ako ng pictures. Ito kanina yung mga testing ko and then ngayon nag-shoot ako ng ating pictures and then as you can see yan, nag-reload na. Ito siya mga kaparekoy, yung bago yan, ito. Yan. As you can see, may time din dito. Don't worry, hindi yan
Ayan ay real time. Ayan, assurance, nagre-record tayo dito. And then kita-kita ninyo na gumagana siya. Next naman yan is yung take a screenshot. Sa take a screenshot kapare ko, ganun lang din, same lang din naman. Magte-take lang siya ng screenshot. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, mga kapare ko, magte-take lang siya ng screenshot kung nasa siyang part or ano yung ginagawa niya automatically. Pero dapat hindi turn off yung inyong mismong device kasi hindi kagana yun. Assurance City, yung bagong screenshot niya, yan, sa Tecnopoba nga pala yan. And then yung isa pa dyan kapare ko is yung ating malupit na data export. Na kung saan pwede natin i-export lahat ng data niya and CSV file, which is maganda rin mga pare ko. Permission check, ito yung mga permission na pwede natin or kinakailangan natin i-check kung ito ay naka-turn on or naka-enable na doon sa cellphone na pinagamitan natin. Once may nag-turn off dyan, ibig sabihin maaring inalisan na rin ng option or hindi nyo pa na-set up dito. So nandito lahat yan mga pare ko. So yeah, ganito agad itong application na ito kapare ko. Kung gusto nyo nga itong bilhin or gusto nyo nga itong gamitin, i-click nyo na lang yung link sa ating description. Nandyan po lahat ng contacts natin. Maraming salamat.